Kahit ang mga pagbaha simula nitong Lunes, hindi nagpalubog kundi nagpalutang pa sa issue ng pork barrel. Paniningil ng marami, nasa na ang pondo ng gobyerno na dapat ay nagagamit kontra baha. Saksi si Cedric Castillo. Problemahin ko ang tanghalian at hapunan at makakalimutan kita dahil kailangan kong isalba mula sa baha ang konting anik-anik na naipundan ko. Sa mga katagang ito na isinulat ng isang pangkaraniwang mamamayan sa kasagsagan ng paghagupit ng habagat, tila nanawagan ang may liham na bayuhin man tayo ng unos. May mga bagay na hindi dapat mabura sa ating mga isipan. Ang tinutukoy sa liham, pork barrel scam o ang di umunoy paglustay sa yamang taong bayan dapat ang nakikirabang. Ang pinaparatangan sa sulat, ang sentro ng kontrobersya sa kaba ng bayan. Habang isinusulat ko ito, naanggihan ako ng ulan. Hindi ko maipagawa ang bubong ng kapiraso kong barong-barong. Alam mong darating ang oras na magugutom, uulanin, babahain, at aasa kang makakalimot kami. Hindi pa humuhupa ang habagat nang magpasya kaming tuntunin ang bahay ng gumawa ng sulat. Napagalaman naming sa lumulubog na barangay ng Kuloong nakatira ang may akda. Hindi naging madali ang pagpunta sa lugar na iyon. Sa pagsuong sa marumi at umaalingasaw na tubig, mababatid na sino man ang sumulat ng liham, alam ang kanyang pinagsasabi. Kasunod ng mga kuro-kuro, saloobin at pambabatikos kaugnay ng pork barrel scam gamit ang internet. Ipinost sa Facebook ng university professor na si Joselito de los Reyes ang liham para sa isang nagngangalang Janet. Wala pang 3 araw na pagpasapasahan na ng libo-libo sa social network ang kanyang mga salita. Nakalusong sa baha at may biniling itlog sa tindahan nang salubungin kami ng propesor sa kanilang lugar. Maging ang inuulam na liver spread na nabanggit din niya sa liham, nasa hapag pa rin. Lahat ng nabanggit sa sulat, personal daw niyang nararanasan. Mas magiging produktibo kami kung wala yung baha. Mas magiging kapaki-pakinabang kami kapag wala yung baha. Hindi raw hangad ng propesor ang marangyang buhay, pero mahirap daw masikmura na ang kontribusyon niya sa kaba ng bayan, walang kahirap-hirap na ibinubulsa lang daw ng iba. At sa tuwing darating ang dagok sa lipunan, mamamayan ang kawawa. Sigurado nasa masarap na tulugan. Sana maranasan nila kahit isang araw. Para makonsensya. Ikinagulat daw ni Prof ang pagkalat sa internet ng kanyang sulat, pero ang nag-uumapaw na pagtanggap dito, tila senyales daw na ang malasakit sa estado ng ating bayan hindi pa tuluyang inaanod ng ulan. Yun yung nakakatakot eh. Kasi baka ito yung hinihintay ng mga nagkakamal, yung mawalan kami ng pakialam. Kasi pag dumating na sa puntong wala na kaming pakialam, magagawa nila scot-free. Ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi.